Welcome back mga kamaster, and for today's video ay magugupit tayo ng mid taper. Pero bago yan ay huwag kalimutang subscribe ang ating munting channel. Pindutin ang notification bell button para maging updated ka sa mga videos na ina-upload natin. Okay, let's go! Sinection ko muna dito mga kamaster at inanuhan ng partition. At nag-start tayo dito ng guide number 3 na naka-close lever. Ito yung gagawin nating pinaka-guide o yung tinatawag nating base length dun sa side. Pagkatapos nating makuha yung pinaka-base length ay sumunod na yung guide number 2 at yung lever natin dito mga kamaster is naka-close. So yung mga kamaster, hindi naman masyadong mataas yung pag-aano natin. Hindi tayo pwedeng lumampas doon sa pinaka-nilagyan natin ng guide sa taas. Kailangan natin siyang panatilihing makapal yung part na yon. Next, gumawa tayo dito ngayon ng triangular guideline. Diyan tayo mag-i-start mag-blend. So ayan mga kamaster, ganyan yung pag-guide natin. At burahin natin ng maigi para mas malinis tignan mamaya kapag naka-blend na siya. Gumamit tayo dito ng brush at mapanatiling malinis. Okay mga kamaster, so dito gamit ang aking JRL. So naka-open lever tayo at yung start natin dito is 1/2 inch habang paangat tayong nagbe-blend. O yan mga kamaster, huwag natin kakalimutan yung ating fade brush para makita natin yung transition na ginagawa natin. Next, gagamit naman tayo dito ng guard number 1 na naka-open lever, and then sa taas nung no guard natin na naka-open lever is i-blend lang natin ng mga 1/2 inch. Pagkatapos niya, gagamit tayo dito ng 0.5 guard na naka-close lever. So magbe-blend tayo dun sa gitna ng pinag-blendan natin nung una. So hindi tayo pwede magmataas dito dahil hindi na magiging mid taper yung labas niyan kapag inangat natin. Sunod naman ay gagamit tayo dito ng 1.5 guard na naka-close lever. So pipitasin lang natin ng pakonti-konti yung bandang dulo nung pinagblendan natin nung 1 guard. Pagkatapos niyan, gagamit naman tayo dito ng 1 guard na naka-close lever. So lilinisin lang natin yung bandang ibabaw nung pinagblendan natin ng 1.5 at hindi rin tayo pwedeng umangat dito. At kailangan nating i-maintain yung banda sa arc niya or yung tinatawag nating temple area na mapudpod. Ngayong tapos na nating i-blend mga kamaster is gagamit tayo ngayon dito ng halfway lever na walang guard at isang close lever. I-blend lang natin siya mga kamaster hanggang sa mawala yung guideline na ginawa natin dito. Ngayong tapos na tayong ma-blend ang pinaka sideburns niya. So ngayon dito mga kamaster, gagawa tayo ng pabaliktad na C-cut sa ating temple area or yung kanyang arc. So ayan mga kamaster, ito yung dito ako sa part na to, sobrang ingat na ingat. So kailangan natin ma-maintain yung shape niya. Ayan, dahan-dahan natin gagawin yan at hindi dapat tayo nagmamadali. Okay, next nyan is magko-comb over tayo dito mga kamaster gamit ang ating Made Show M10 at gamit ang aking suklay na apple green. So yan mga kamaster, susungkitin lang natin yung mga sumusobra dun sa bandang itaas at kailangan nating i-maintain yung foundation nya. Okay, sa back naman mga kamaster is mag-i-start tayo dito ng guard number 2. Same procedure ang gagawin natin kagaya sa sides pero mas malawak lang dito sa may likod.
So dito mga kamaster is kailangan lang natin i-maintain yung kapal ng likod. So hindi tayo pwedeng umangat dito kasi mawawala yung weight ng kanyang gupit. So mini-maintain din na idol yung gupit niya. So kailangan lang nating babaan ng konti. Kasi kapag napasobra tayo dito, baka magmukhang barbers na to. Sa laki ng pagbabago ng barber industry mga kamaster. So pati ako, galing kasi ako sa gitna. So hindi ko naman din talaga akalaing aabot sa ganito yung part ng paggugupit ng mga fade na yan. So kailangan talaga bago mo ma-achieve yung mga gupit ng mga ganda, kailangan talaga i-blend mo ng maayos. So walang mabilisan, kalokohan yun mga kamaster. So kailangan nating ayusin yung mga gawa natin para mas masatisfy yung ating mga client. Ngayong tapos na tayo sa pagbe-blend mga kamaster is ituloy na natin yung pagla-line up ngayon. So sa pagla-line up naman mga kamaster is sobrang ingat ako dito. At yung pagbabawas ko dito ay hindi masyadong malaki yung kinakain sa bandang sides. Sa bandang tenga ako nagsisimula dito at kung papansin nyo is dahan-dahan talaga akong nag-aano. So alalayan nyo yung detailer nyo or yung trimmer. So ayan yung pagbabawas natin mga kamaster, sobrang ingat nyan. Talagang ends lang talaga yung kinukuha natin dyan para hindi rin tayo ma-push back para hindi tayo makakain ng mas malaking part doon sa buhok niya para mas magandang tignan yung transition. So ugali ko na rito mga kamaster gumamit ng brush palagi pagkatapos kong mag-line up para makita ko kung maayos yung pagkaka-line up. So dahil may nakita pa akong mga dark spot dito, so binalikan natin siya at binura pa rin natin siya dito. So kailangan nating i-double check palagi yung gawa natin. Atras tayo ng konti dun sa ginawa natin para mas makita natin kung okay na ba yung pagkaka-blend natin. So ayan, nag-comb over tayo ng konti dahil yun nga, para mas magawa natin ng perfect yung gupit natin. So ngayon tapos na natin gawin lahat. So gumamit ako dito ng shaver. So ito yung ating pang penale. So yan mga kamaster, kaya natin ginagawa yan para mas maging malinis yung gupit natin at magkaroon ng additional transition yung ating blending. Okay, pagkatapos niyan mga kamaster is pinasa natin yung sides. So gagamit tayo ngayon dito ng razor o yung tinatawag nating labaha at nagpalit na ako dito ng disposable blade ng Dorco. So lagi tayo magpapalit ng bagong blade dito mga kamaster para makaiwas tayo ng pag-transmit ng mga allergies no sa mga client natin at lagi nating lilinisan yung labaha natin dito. So ngayon mga kamaster, magbabawas na kami sa taas at gusto niya mapanatili yung haba at gusto niya lang ipatrim yung dulo. So hindi tayo masyado magbabawas dito ng mahaba talaga. So konti lang talaga yung babawas natin dito sa taas. Pa-point cut lang yung style natin dito.
So pagkatapos natin dito magbawas mga kamaster is gagamit lang tayo ng blower ngayon. So ayan mga kamaster is para mapanatili lang natin yung pagiging straight at ihulma natin yung gupit niya as a mid taper na naka middle part. So parang pa brush up yung style natin dito. Pagkatapos naman natin ngayon ma-blower mga kamaster ay gumamit tayo dito ng water based na wax, so para mas style natin. So ayan mga kamaster, dahan-dahan lang at in-spread muna natin sa kamay natin bago natin inilagay. So ngayon mga kamaster, maaaring hanggang dito na lang ang ating video. Sana meron tayong natutunan at napulot na style. Thank you so much sa mga nanonood palagi sa akin at sumusubaybay, at sa mga bagong nating subscriber, maraming salamat, and don't forget to subscribe our channel. I-share nyo na rin para mas lumaganap. Hanggang sa muli mga kamaster, thank you, God bless.